Punta na tayo mga kalagalag sa Tarlac River. At magkocross tayo dyan papunta sa San Jose de Urquico. Yan. Rough road na naman. Magre-river crossing na naman si Pierre Pera. Ayan. Mababaw lang. Kaya mo, Perper? Kaya mo to? Mababaw lang ito eh. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo to eh. Mababaw lang eh. Kayang-kaya mo. Sabi ko na nga eh. May isa pa. May isa pa. Up. Kaya mo to, maiksi na lang to. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo eh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo muling maglagalag at mag-iikot tayo. Titignan natin mga kalagalag yung mga lugar dito sa Capas, San Jose. Titignan natin yung mga magagandang tanawin ngayon, yung mga preparasyon nila sa pagsalubong ng Kapaskuhan. Kaya mag-iikot tayo ngayon mga kalagalag habang palapit ng palapit yung Kapaskuhan. At alam ko napakaganda yung mga tanawin ngayon dahil napakabongga mag-celebrate ang mga Tarlakenyo sa Kapaskuhan. Kaya samahan nyo lang ako mga kalagalag sa aking pag-iikot at pamamasyal. Yan. Kaya huwag kayong bibitiw, samahan nyo ako hanggang sa huli at tayo ay maglagalag. Ayan. So let's go. Ayan. So dito tayo nagsimula ngayon mga kalagalag sa Barangay Armenia. So boundary ito mga kalagalag ng Armenia at San Jose de Urquico. At gusto ko daanan yung shortcut dyan mga kalagalag. Mag-shortcut na lang tayo at para makita natin yung mga view dyan sa shortcutan na ating dadaanan. So hindi tayo dadaan ngayon ng mga main road at rough road yung dadaanan natin ngayon. Tignan natin kung tayo ay kaya lang umulan pala kagabi mga kalagalag. Baka maputik. Pero tignan natin. Makasakaling hindi naman masyadong malakas yung ulan kagabi. Tignan natin kung tayo ay makakadaan kahit na umulan kagabi. At lulusot tayo ng San Jose. Ang labas natin dyan mga kalagalag, sakop na kasi yan ng Capas. Barangay Lawi ang lulusutan natin. At tatagos tayo papunta sa San Jose. Yan, so paikot lang tayo. Or pwede rin paakyat tayo ng monasteryo. So pagdating natin dyan sa may Lawi, aakyat tayo ng monasteryo. Then bababa tayo sa Bueno, Barangay Bueno. So madadaanan na naman natin yung Bueno Bridge. Ito yung hanging bridge mga kalagalag. Ito yung Armenia Mini Dam. So ito yung nagsusupply ng mga patubig sa lahat ng mga sakahin dito sa siyudad ng Tarlac. So dito nanggagaling yung mga tubig. Ayan, so iniipon doon. At ang lusot natin dito mga kalagalag, dyan na sa Barangay Lawi. So yung Barangay Lawi is Capas, Tarlac na yon. Sakop na siya ng Capas, Tarlac. At
ito yung magiging rota natin ngayon. Ayan, so ito yung Tarlac River. Ayan, Tarlac River yan. At yan yung sinusuplayan niya ngayon ng mga patubig. Ayan, so ito. So maluwang yung sakahin dito sa Tarlac City, sa lugar na ito. Halos puro farmland ito, mga rice farm. Ayan. Rough road lang ito mga kalagalag, itong dinadaanan natin. At mahaba-habang rough road ito, nasa 2 kilometers yata ito. Or ayan, mga ganon, mga 2 kilometers ang 2 to 3, nasa 2 to 3 kilometers yung rough road na ito. At ang lulusutan natin, yan na yung Cuangco Road. Sakop na rin ng Kapas yan. Cuangco Road, Barangay Lawi, Kapas, Tarlac. Yan, yun yung ating lulusutan. O halos boundary na ito mga kalagalag ng Kapas at Tarlac City. Halos ito na yung pinaka boundary niya. At yung sa gawi dyan, sakop na yan ng Barangay Lawi, Kapas, Tarlac. At mabuti ngayon ang daan dito mga kalagalag, hindi siya maputik. Pero pagka yung panay ang ulan, ako grabe. Grabe ang putik dito pagka tuloy-tuloy yung ulan. Kagaya nung nakaraan nung dumaan tayo dito na tuloy-tuloy ang ulan pa, ay talagang napakatindi, napakadikit yung putik dito, dumidikit. Mabuti na lang ngayon at kahit na umulan siya, ay hindi masyadong nabasa itong lupa. Kaya nadadaanan pa rin. Wala lang katao-tao dito mga kalagalag, malalayo yung bahayan dito. Kaya pagkagabi dito, so hindi siya advisable daanan to paggabi, kasi walang kabahay-bahay. At bihira nang dumadaan dito pag sa gabi. So sa araw, yung mga nakikita natin dito, yun yung mga farmers na dumadalaw dyan sa kanilang mga bukirin, sa kanilang mga sinasaka. Yan yung mga nakikita natin na mga tao na naririto. Ayan o, grabe to, ang lalim ng tubig dito pagka yung umuulan. Yung mga lubak na yan na malalalim, so puno ng tubig yan. Oh, biro nyo, kahaba ng daan na ito na puro rough road. Kaya lang, shortcutan nga ito, napakalapit. Napakalapit pag kayong pupunta tayo ng Kapas, galing tayo ng Tarlac City. Pag dito dumaan, napakalapit lang. Kaya lang, mag-tiis tayo sa rough road at lubak-lubak. Kaya naman dito kahit 4 wheels, kaya. Basta dahan-dahan lang. Yan. Talagang grabe yung daan dito mga kalagalag, oh. Ayan.
lalim. Yan, lalim ang lubak. Yan. Yan, so Barangay Lawi na ito mga kalagalag. Barangay Lawi, Kapas, Tarlac. So yan yung pinakasentro dito mga kalagalag ng Barangay Lawi. Pero itong part dito, sityo na ito ng Barangay Lawi. Medyo malaki kasi itong Barangay Lawi ng Kapas. At karamihan dito puro mga poultry siya. Poultry, piggery. So yun yung karamihan ng mga business dito. Yan, talagang grabe yung daan dito. Ang lalalim ng lubak. Tapos lahar yung ibabaw. Kaya madulas ito mga kalagalag sa gulong. Lalo na ganito yung gulong natin na pang semento. Madulas siya pag dito. Kaya pagka kayo ay napadaan din dito, so talagang mag-ingat din para tayo ay hindi magasgas. Ayan, so daanan natin itong mga lugar dito mga kalagalag. Ito yung quarry dito. Ayan. Ayan, puro quarry ito dito mga kalagalag. Dito karamihan nangunguha sila ng mga buhangin. At karamihan ay dinadala sa outside Tarlac. Ayan, so nakakadaan naman yung tricycle. Kaya pwede rin yung motor. Kaya lang yung tricycle walang semplang. Yung motor mayroon pagka nadulas tayo. Ayun, may solar din pala dito. Kaya kahit paano sa gabi to maliwanag. At may solar. So, maluwang yung kalsada dito, kaya lang lubak-lubak mga kalagalag. Dinadaanan kasi ng mga truck ito, yung mga naghahakot ng buhangin. Dito sila dumadaan. Kaya lalong lumalalim yung kalsada sa sobrang bigat ng mga truck na dumadaan sa lugar na ito. Yan. Oy. At nung panahon ng bagyo mga kalagalag, talagang yung lugar na ito kinain ito ng ilog. Umabot yung ilog sa lugar dito mga kalagalag. Kaya may mga bahay dito noon na kinain ng ilog. Yung bahay dito noon nawala na oh. Grabe oh. Pero ngayon puro buhangin. Iniipon nila yung mga buhangin oh. Ayan yung mga truck nila, lalaki. Yung ilog mga kalagalag umabot dito sa may tubo na itim na yan. Umabot yung ilog sa lugar na yan. Kaya may bahay dyan na kinain ng ilog. At yung dinadaanan natin dati, ito, diretso. Pero wala na yung daan dyan. Kinain na rin ng tubig yung kalsada natin dyan. Kaya ito, panibagong daan ito. Tindi. Ayan, so malapit na tayo sa kalsada mga kalagalag. Malapit na tayo makaapak ng kalsada o sementadong lugar. Yan, tapos magre-river crossing tayo diyan sa Barangay Balanti ang lusot natin. O nag-iba tayo ng rota para maiba naman yung ating dinadaan ng kalsada.
So, kita natin talagang napakaganda yung lugar dito mga kalagalag. At yung kalsada dito hindi pa siya talagang natapos. Ito sa may gitna, pero simentado na yung kalsada. Kaya lang kulang pa yung tagi-isang lane plus yung jogwalk dyan, jogwalk lane at saka bicycle lane. So, mayroon pang mga daan kasi dyan at may mga plan blocks dito sa gitna. Maaaring kinapos na sa budget ito. Balang araw yung lugar dito talagang magmamahal na naman yung lupa. Yung presyo ng lupa baka magiging triple. May mga nagtayuan na ng mga bahay dito mga kalagalag, oh. Ito bago lang ito. Dati wala itong bahay na ito, oh. Ngayon may bahay na. At ito yung lugar dito na sinasabi ko mga kalagalag na magkakaroon ng tulay. Ito tatagos papunta ron sa kabila. Kaya lang siguro wala pang budget ito na panggawa ng tulay. Kaya ito yung rough road sa lugar na ito na maliit lang. Kasi yan, dapat magdudugtong yan doon. Kaya lang dapat may tulay kasi irrigation ito eh. Kaya ginawan lang muna ng temporary sa lugar dito para makakatawid. Irrigation kasi ito, irrigation canal. At ito yung karugtong dito. Ayan, ayan. Ayan. So maiksi lang yung rough road dyan. Dito sementado na ito. Ayan, pagka nagtuloy-tuloy itong kalsada mga kalagalag, ang lulusutan dito is Barangay Balanti, ay Barangay Tibag, Tibagan, Barangay Tibagan, Barangay Tibag. Ayan, so hindi na tayo pupunta ron at liliko tayo dito. Ito yung dadaanan natin dito. Ayan. At magre-river crossing tayo patawid ng San Jose de Urquico. Ayan. Ayan, so papuntang Barangay Balanti, Tarlac City. Ayan, so Tarlac City na naman pala tayo. Kanina lang nasa Kapas tayo. Ang daming bunga yung mga mangga nila, oh. Ayan, so makikita natin matataas tong lugar dito. Ayan, oh. Ayan yung barangay hall mga kalagalag ng Barangay Balanti. Ayan. So yan naman yung river. Kita natin dito. Yung Tarlac River. Uy, may saging dito. Siguro latundan ito o lakatan. Ayan, ito naman yung gym ng Barangay Balanti. At ito yung barangay hall nila. Ayan, oh. Talagang pinapalaki pa yung barangay hall, oh. May tinatayo pang bago. Ayan, multipurpose hall, Barangay Balanti. Multipurpose lang pala ito. Ayan, dito tayo. At tayo ay magre-river crossing. Ayun, mukhang malaki itong project ng Balanti, At dito siguro gaganapin yung kanilang simbang gabi. Papunta na tayo mga kalagalag sa Tarlac River. At magkocross tayo dyan papunta sa San Jose de Urquico. Ayan. Rough road na naman. Rough road na naman yung dadaanan natin. Kaya lang pagka tag-ulan, hindi na naman madadaanan ito mga kalagalag. Kasi malalim ang tubig dyan sa Tarlac River.
pagka tag-ulan. Pero pagka yung tag-araw na naman o mga ilang buwan na hindi umulan, wala na naman yan, bababaw na naman yung tubig dyan sa Tarlac River. Sa bumababaw dyan mga kalagalag, kasi yung tubig ng Tarlac River nahaharang sa mga dam, at yun yung napupunta sa mga sakahan dito sa probinsya ng Tarlac. So hindi lang yung Tarlac City ang nakikinabang dyan. So halos lahat ng bayan dito sa probinsya ng Tarlac, dyan halos nanggagaling yung mga patubig sa mga sinasaka nila. Yan o, puro lahar na ito, hindi na daanan natin. Sana nga mababaw lang yung tubig, pero sa tingin ko mababaw lang kasi nahaharang na yung tubig dun sa Armenia dun sa dam ng Armenia. So nahaharang na yung tubig dun, kaya tsak walang tubig dyan. Ayan, talagang magre-river crossing tayo. Ayan. Magre-river crossing na naman si Perper. Ayan, mababaw lang. Kaya mo, Perper? Kaya mo to? Mababaw lang ito eh. Sabi ko sa'yo, kaya mo to eh. Mababaw lang eh. Kaya mo. Sabi ko na nga eh. May isa pa. May isa pa. Up. Kaya mo to, maiksi na lang to. Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Hindi, nakatawid na tayo. Ayan. So ito na yung Barangay San Jose de Urquico mga kalagalag. Yan. So yung pinanggalingan natin, Barangay Balanti. So parehas ito sa Tarlac City na. Ayan. Tayo ay nakaikot na. At napasyalan na natin yung mga magagandang tanawin dito. Ayan, kahit rough road yung dinaanan natin. So nag-enjoy naman tayo mga kalagalag kahit paano. Nakapasyal tayo at nakita natin yung mga lugar dito sa Tarlac. Ayan. Ay, kwan lang yung kwan, yung lahar na bumabaon yung gulong natin. Ayan. At dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli ako ay nagpapasalamat doon sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang support. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.